naman mag-doktor ng salita ng Diyos. Oo. Yung doktor ko lang eh. Oo. Hindi naman katotohanan. Yung mga taong nakikinig sa akin, hindi naman nadadagdagan ng kabanalan. Hindi naman nababago ang buhay. Mabuti na SCI tayo eh. Ngayon, kung nag-uusap tayo dito, nagkakaroon ng silent repentance sa puso ninyo. Di ba? Amen. Amen? Dahil nakikita mo may dapat na bitawan, purihin ang Panginoon. Hindi pa mababago ang mga buhay ninyo? Kung ganitong way ng pangangaral, pagtuturo, na habang nakikinig ka, nakikita mo yung mga mali. Ang daming correction, mga kapatid. Ang daming mark of the beast sa ating kabuhay. Hallelujah! Kala nyo, ganun lang kadali yun. Kala nyo, pagka natapos na kayo ng SCI, kaya nyo nang balik ka rin ng lugar na inyong kinalalagyan. Tingnan natin. Kapag natapos kayo ng School of Christ, tingnan nyo kung di magbalikan nyo basta sa mga Spirit. Yan na iyo. Ano ang laban? Tapos ang SCI. Ano ang laban kung magpapatuloy tayo mag-aayun at mananalangin ng 3 araw kada linggo? Ano po ba kayo? Nandun din ang tagumpay. Tingnan nyo yun, no? They have gotten the victory. Nagtagumpay sila sa lumang pagkatao. Hallelujah! Yan yung mga na-rapture. Sila yung magtatagumpay. Purihin ang Panginoon. Kaya pagtagumpayan natin kasi walang laman na papasok sa rapture. Yes. Kaya pala sinasabi ng Biblia, talikuran mo yung sarili mo, bisyan. Hello! Yes. That you deny yourself. It's the mark of the beast. Hallelujah. Kaya pala, no blemish, no wrinkle, no spot yung church na mararapture. Kaya pala, dahil walang flesh na mararapture. Hallelujah! Kaya pala, I die daily! Hallelujah! Amen! For me, to live is Christ, and to die is gain. Hallelujah! Oh, come on! That is a declaration of a dead person. Come on, church! We must die. The old man must die. Can you say amen to that? Sabihin mo sa katabi mo, mamatay ka na sana. Yeah! We need to die to that old man. Para magtagumpay tayo, they have gotten the victory. Alam niyo, yung mga taong patay, hindi nagre-react. Tama o tama? Tama. Madaanan lang kayo ng malalaking bus dyan sa daan eh. Nagagalit tayo. Oh, sa loob-loob mo lang, isumura mo yung driver. Alam mo, lakas-lakas na loob niya. Nag-igbis na. Ay, si Pastor Benny, maniwala ka. Kilala niyo si Pastor Benny, ha? Ay, pininahan siya ng bus. Ay, makita mo yung motor niya, naka-tricycle lang. Ay, ginaro niya. Pinahabol niya yung bus. Ang dami. Sabi ko, Pastor, ibaba mo muna ako bago mo habulin yun. Oh my God, eh, kung na-aksidente pa kami doon, eh di patay ka pa. Galing kami ng Mira. Ano ba ang lugar? Sanchez. Oo, yun. Galing kami doon. Hindi kami ng malalaking isda. Nandun ang pagsaka ng isda. Eh kami na umuwi dun sa Pamplona. Ay, wala pa talagang minumura niya yung driver ng bus. Wala ka may laban dun eh. Oo. Ugali yung sa tanasyon. Okay, Christian. Ano? Christian sa buhay na. No. Ewan ko, wala akong reaction sa mga ganyan.
Meron pa nga nangyayari, yung biglang-bigla, merong babagsak na malakas, yung boom, ganyan. Wala lang. Yung mga tao nagsisigawan, pero ako parang wala ako narinig. Wala. Purihin ng Panginoon. Wala akong reaction. Tsaka surunan, hindi mo nagulat. Ewan ko, ginawa ng Panginoon sa buhay kong ito. Purihin ng Diyos. Narinig ko yung mga testimony ko, dapat yun, pumapatay na talaga. Di ba? Pero ngayon, pinuruan ako magtimpi ng Panginoon. Dahil kung hindi natutunan na magtimpi, mas marami pa. Tapos, natuklasan ko na lang, yung mga may utang sa akin, pinagpapatay ng Diyos. Kahit hindi ko pala patayin, mamamatay din. Mga bata din. Oo. Nung mabalitaan ko, namamatay na yung mga yun, katuwa ako. Kasi nga, hindi ako pumatay. Ako, bala ko pumatay. Pero hindi ko nagawa. Doon ko nakita totoo ang salita ng Diyos. Vengeance is mine. Vengeance is mine. Buti ng Panginoon. Yes. Kahit hindi ko kasi mamamatay. Yung isa, namatay sa yung dinadialysis. Yung isa, nagising na lang, ay hindi na nagising. Yung isa, tinatake. Patay. Yung isa, may cancer. Mamamatay din yun. Ang masakit, kapag nangamatay itong mga tao ito, diretso sa impyerno. O, hindi sasama ang loob sa langit, hindi ko sila makikita. O, hindi na totoo. Hindi ko na mabuti ang Panginoon. Alam naman makakasama ko sila. Alam naman, di ba? Oh. Yeah. Nagsasalita ako ng katotohanan. Purihin ng Panginoon. Mabuti po ba ang Diyos? Amen. Kaya pala ganun ang Biblia. Kaya pala, beast pala yun. The owner is the mark of the beast. So, sana itong aral na ito na narinig natin ngayong gabi, ito ay mangusap sa ating mga puso. Na kung mayroon pa tayong mga pag-uugaling hindi tatanggapin ng Diyos, itong gabing ito, iwaksi mo natin ang lahat ng ito. Meron eh. Makikita mo, meron eh. Bawat lesson natin, merong correction talaga eh. Talagang pipino buhay mo dito. Oh. Talagang magiging Pilipino mo dito. Pinili na, pinili pa. Di ba? Oh. Uwihin ng Panginoon. Di ba? Mga kapatid, tandaan niyo, nung mawala si Lucifer doon sa throne of God, ang worshiper na pumalit sa kanyang position is you and me. Amen. Walk as a living worshiper in the eyes of the presence of God. Do not walk in the flesh, because walking in the Spirit is a worship unto God. Hindi ka nagsasalita, hindi ka umaawit, pero lumalakad ka sa liwanag, that is worship. Hallelujah. Lastly, ay, tama yung oras natin. Revelation chapter 7. Pakibigay mo sa akin yung Tagalog. Mas gusto ko yung Tagalog na magandang balita. Meron ka? Yung magandang balita.
ano yun? Revelation chapter 7. Verse 1 hanggang matapos. Sinong kayang tumugtog ng Hallelujah to the Lord? May kaya pa so? Mamaya pa so. Mamaya. Oo. Hallelujah. At pagkatapos ito, ay nakita ko ang apat na anghel na nakatayo sa apat na sulok ng lupa na pinipigil ang apat na hangin ng lupa. Ano yan? North, south, east, west. Yung apat na corner, yung apat na hangin sa lupa. O sa dagat man, o sa anumang punong kahoy. At nakita ko ang ibang anghel na umaakyat mula sa sikatan ng araw na taglay ang tatak ng Diyos na buhay. Mga Julian, at siya'y sumigaw ng tinig na malakas sa apat na anghel na pinagkaloobang maipahamak ang lupa at ang dagat. Na nagsasabi, huwag ninyong ipapahamak ang lupa kahit ang dagat, kahit ang mga punong kahoy, hanggang sa aming matatakan sa kanilang mga noo ang mga alipin ng ating Diyos. Diyos ang mga yan, Hudyo. Hallelujah. Verse 4. At narinig ko ang bilang ng mga natatakan na 144,000 na natatakan sa bawat angkan ng mga anak ni Israel. Sa angkan ni Judah ay 12,000 ang tinatakan. Sa angkan ni Ruben ay 12,000. Kita niyo mga lahi ng Israel. Sa angkan ni Gad, anak ito ni Jacob ay 12,000. Sa angkan ni Aser ay 12,000. Sa angkan ni Neftali ay 12,000 natatakan. Sa angkan ni Manases ay 12,000. Sa angkan ni Simeon ay 12,000. Sa angkan ni Levi ay 12,000. Sa angkan ni Isakar ay 12,000. Sa angkan ni Zabulon ay 12,000. Sa angkan ni Jose, 12,000. Sa angkan ni Benjamin ay 12,000 ang tinatakan. Next. Pagkatapos ng mga bagay na ito, ay tumingin ako at narito ang isang lubhang karamihan na di mabilang ng sinuman na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan at mga wika nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero. Ang tingin ko, yung doon sa time na yan, yung pinaka-sentro is the throne. At doon sa paligid ng throne, nandoon yung 4 beasts. Sa likod noon, nandoon yung 24 elders. Sila Moses, sila Abraham. Sa likod noon, hallelujah, ang sabi, hindi mabilang ng karamihan. Maaaring may mga angels pa, makapal na mga angels, nakatayo doon sa harapan ng trono na sumasamba sa Diyos araw at gabi. Hallelujah! At nandoon ang di mabilang na karamihan na nanggaling sa iba't ibang wika, iba't ibang bansa, purihin ng Panginoon, hindi mabilang ng karamihan. Ito yung sinasabi niya. Na mula sa bawat bansa at lahat ng mga angkan at mga bayan, mga wika, nakatayo sa harapan ng luklukan at sa harapan ng kordero na nagadaraptan ng mapuputing damit, robe of righteousness. Lumakad sila sa katwiran ng Diyos. Lumakad sila sa Espiritu at hindi sa laman. Pinaputin nila ang kanilang kasuotan. Hallelujah! Hallelujah! At ang sabi dito, at may mga palma sa kanilang mga kamay. At nagsisigawan ng tinig na malakas na nagsasabi, ang pagliligtas ay sumaaming Diyos na nakaupo sa luklukan at sa kordero, church ito. At ang lahat ng mga anghel ay nakakatayo sa palibot ng luklukan. At ng matatanda, yung matatanda, 24 elders,
At ang apat na nilalang na buhay, kaya yung sentro talaga, yung niluklukan, nakapaikot lahat dyan. At sila yung nagpatira pa sa harap ng luklukan at nagsisamba sa Diyos. Na nagsasabi siya nawa, pagpapala at kalwalhatian at karunungan at pagpapasalamat at karangalan at kapangyarihan at kalakasan nawa ang sumaaling Diyos magpakailan-kailanman siya nawa. At sumagot ang isa sa matatanda na nagsasabi sa akin, ang mga ito na nangadarangkan ng mapuputing damit ay sino-sino at saan nagsipaggaling. At sinabi ko sa kanya, Panginoon ko, ikaw ang nakakaalam. Si Juan ang kausap dito. At sinabi niya sa akin, ang mga ito'y ang nanggaling sa malaking kapighatian at nagaghugas ng kanilang mga damit at pinaputi sa dugo ng kordero. Next. Wala na. Kaya sila'y nasa harapan ng luklukan ng Diyos. At naglilingkod sa kanya araw at gabi sa kanyang templo at siyang nakaupo sa luklukan ay lulukuban sila ng kanyang tabernakulo. 16. Sila'y hindi na mabubuto. Di mauuhaw pa man. Hindi na sila tatamaan ng araw o ng anumang init. Sapagkat ang kordero na nasa gitna ng luklukan ay siyang magiging pastor nila. At sila ay papatlubutan ng mga bukal ng tubig ng buhay. At papahirin ng Diyos ang bawat luha ng kanilang mga mata. Hindi na nila maaalala pa ang kanilang mga kabiguan at kalungkutan. Papahirin na ng Diyos Panginoon ang luha sa kanilang mga mata. Ibig sabihin, hindi na sila luluha. Maraming nagpaluha sa akin dito sa ligid na ito. Maraming nasasakit ng mga bagay ang pinagdaanan natin dito sa lupa. Pero darating ang isang araw, yung final worship yan, yung final worship. Tatayo tayong lahat sa harapan ng kordero upang sambahin natin ang Diyos. Ang may Diyos, sabi niya, saan sila nanggaling? Kung ako marahil yung araw na yun, natatangging saan sila nanggaling, sasabihin ko sa kanila, marami sa kanila nanggaling ng Muntalbang. Nanggaling ng Paranaque ba? Pinagaling. Yung iba nanggaling ng Silipit. Yung iba nanggaling ng Mungkana, nanggaling ng Kuyapo. Amen? Nanggaling ng yung iba dyan, na nakatayo dyan, yan, yung mga batch 109, hallelujah, nasa harapan ng kordero. Na nagtagumpay, laban sa gawa ng kaaway, na nasa harapan ng Diyos, araw at gabi, nagpupulit at sumasarap sa Kanya, kasama ng maraming mga anghel. Hallelujah. Na mga nagtagumpay, laban sa kita ng laman, kasama ng 24 elders. Biro mo, makikita mo doon si Abraham, si Moses, si Isaac, si Jacob, purihin ang Panginoon. Hallelujah! That is the consummation of worship. The final worship. At ang worship na yan ay bibigay lang natin sa Panginoon. Can you say amen to that? Tatayo tayo sa harapan ng Diyos at ating siyang sasambahin ng walang kapag. Hallelujah. Nang walang kapag. Sasabihin natin doon, Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah to the Lord. Hallelujah. The final worship. Let us all stand. Glory. Habang inaakit natin ito, mga kapatid, ilagay natin ang ating espiritu, ating
kang spiritual sa harapan ng Kordero, kasama ng makapal ng mga anghel at ng mga Kristiyanong nagpaputi ng kanilang mga kasuotan. Mga mananampalatayang lumakad sa Espiritu at higit sa lahat. Baguhin nawa ng lubusan ng Diyos ang ating buhay. Purihin ang dakilang Diyos. That will be the final worship. The consummation of worship. Come on, let's sing that song, Hallelujah, to the Lamb and worship Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Glory to you, Lord. Glory to your name. Everybody now. Lord, I stand in the midst of the multitude of those from every tribe and tongue. We are your people, redeemed by your blood, rescued from death by your love. There are no words good enough to thank you. There are no words to express my praise.
Give